Ayan, hello po. Ayan, so nandito po kami ngayon sa may Malacanang. Pasensya na po kung medyo madilim ang pagkuha ng video kasi medyo maliwanag po at makulimlim. So, Kami ah, paalis hindi sa actually po, kasi hindi amin lupa yun eh. nagpunta po ako sa Malacanang po para humingi ng guarantee letter para sa papa ko. And then, Kami ng notice na nagbakasakali din po ako na mag-apply. Kasi syempre, iba po talaga pagka sa Malacanang ka, 'di ba? So mas marami kang matutulungan pag nag-apply ka sa or nakapasok ka as empleyado ng Malacanang. So talagang pauwi na dapat ako nung galing ako sa Presidential Action Center, pero pinipilit talaga ng mga pa ako na dalhin ako doon sa Vargas Gate ng Malacanang office. So siguro kaya pinipilit ng mga pa ako na pumunta doon dahil makikilala ko si nanay. Ayan. So si nanay, nay tingin ka nay. Nay, tingin ka dyan. Ayan si nanay, kasama ko si nanay. Ayan, actually galing siya ng Presidential Action Center. Then galing na din siya ng batasan pero hindi siya tinulungan. Si nanay ay nagme-maintenance. Ayan. So nakakaiyak yung kwento ni nanay. So since may extra pera naman ako, binigyan ko siya ng 200 pesos. So yun po, binigyan ko si nanay ng 200 pesos para pamasahin niya kasi mula po Barangay Santo Domingo, naglakad lang si nanay papunta ng Malacanang. Tama ba, nay? Nay, naglakad ka lang papuntang Malacanang, 'di ba? Oo, kanina. Kanina. Saan? Naglakad ka lang. So, kumain ka na ba? Pagka gusto ko humingi ng tulong at walang pera, lalakad po ako para mabuhay ako. So, yun po, galing po sa sarili kong pera. Ayan, May anak din. binigyan ko si nanay ng 200 pesos kasi nga, syempre, tayo yung medyo nakakaluwag-luwag. Bakit hindi tayo tumulong doon sa mas nangangailangan sa atin? Although may pangangailangan din ako dahil sa tatay ko, pero yun na nga, mas kailangan ni nanay ng tulong. Kaya yung natitirang pera ko, binigay ko sa kanya. So ngayon, sasamahan ko si nanay, pauwi siya. So naiiyak ako kasi parang hindi kaya ng puso ko na makakita ng ganito, yung matanda na pinapabalik-balik pa sa opisina, ganito ganyan, tapos naglalakad lang. So bumili ako ng ubas. Ayan yung ubas na ayan, ubas. Tapos tinatanong ko si nanay kung kumain na ba siya. Sabi niya may baon daw siyang nay, may baon kang tinapay, 'di ba? May baon kang tinapay. May baon kang tinapay. Kumain ka na ba? May pera na baon tinapay dito, ma'am. Kasi si nanay, kaya medyo malakas yung boses ko kasi medyo hindi siya nakakarinig. So, para pag nagutom ako, meron akong kakainin. So, eto, ihahatid ko si nanay mismo sa kanila kasi kulang yung dala niyang requirement. So, meron lang sang social service galing sa SSDD ng Quezon City. So, maraming salamat po sa nagbigay sa kanya, si nanay. Maraming salamat sa nagbigay kay nanay ng social case study para makahingi nga ng tulong. Pero kulang pa siya ng requirements, wala siyang mga indigency, wala siyang reseta ng doktor para makahingi ng gamot nga na kailangan niya. Ang natitira na lang sa pera ko is 1,000. So, namasahe pa ako papunta dito. Galing ako ng St. Luke's kasi kinumpleto ko din yung mga requirements para sa papa ko. Tapos taxi ako papunta ng Malacanang. So 1,000 na lang yung natira sa pera ko. Nagpapalit ako dun sa guard sa may Vargas, yung sa reception doon. So yun, nagbigay ako kay nanay ng 200 pesos. Ngayon magta-taxi kami at ihatid ko si nanay sa kanila.
para hindi na siya mapagod. Tapos yung 200 na binigay ko pagdamutan niya, ayan, sabi ko tipedin niya yon. Pagka nagkita kami ulit at nagkataong sumahod ako or may pera ako, bibigyan ko siya. Hanapin ko si nanay. Ayan. Nay, ikaw Nay, anong masasabi mo na? Doon po sa batasan, KSWD. Naiintindihan ko, pagod na sila. Oo.